Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga viewers sa ating YouTube at syempre sa ating Facebook, TVUP. Paano nga ba masasearch ang TVUP? Syempre, isearch nyo yan sa may parang bilog na ganyan. Ayan, TVUP at syempre sa ating YouTube account na pwede ninyong balik-balikan. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao, para naman sa ating abogado at abogada de Campanilla, walang iba kundi si Attorney PG Galang. Good evening, Attorney. Ay, good evening. Talagang tinuruan ng mga na manunod kung paano. Pag bata yan, hindi na kailangan turuan. Tayo Oo nga, tayo pa ang tuturuan. Oo, That's very totoo. true. Tayo pa ang tuturuan ng mga Kaso yung mga may problema ngayon, halos majority, matured na. Ay, bakit nga ba? Oo, kasi ganun talaga mas dumadami daw ang mga concerns ng mga matured. Dapat tayo chill lang. Bakit nga ba kailangan chill lang? I don't know, parang, ako I find that... Ikaw kasi chill lang, abogada ka eh. Ay, no. Alam mo tama't mali. Hindi, kasi kung didibdibin ko lahat didibdibin ko ang trabaho ko, di siguro matagal na ako naloka, no? At saka magkaka-wrinkles ka, maganda ka pa naman. So wala. Hindi ka nababother. I feel for my clients na may problema, pero ayoko namang dalhin na ako yung magdadala. Totoo naman yan. But anyway, sabi nga natin, lahat po yan ay may solusyon. Yes. Dapat keep cool lamang. So, eto na ang mga numbers na pwede ninyong tawagan para cool ang inyong mga Actually, malamig ang isip. studio ngayon. Go. Ako. For Globe, it's 0954-310-0331. And for Smart, mag-text kayo sa amin. It's 0961-770-8807. Pwede rin sa Facebook Messenger. Yan. Mag-PM po kayo sa amin at syempre sa abot ng aming makakaya ay ila-line up po namin yan. Dahil alam mo, sa totoo lang, for siguro mahigit ng isang taon tayong nakaupo dito sa ating abogada de Campanilla at abogado de Campanilla, abay napakarami nating mga texters at callers. Yes. Uy, happy anniversary. Isang taon na ba? Oo, mahigit na, di ba? 1.5 na eh. Wow. 15 months? Wow. Oo. Mahina ako sa bata, kaya ako nag-journalism 12 months is 1 year. Yes. And 3 months. Uy, ang galing sa math. Galing ko talaga sa Ang math. galing sa math Hindi ako absent yan eh. Hindi nagturo yan. Okay, sige. Anyway, so, ang dami nilang tumatawag at Oh nagte-text. yes, at kahit na naman yung mga nagte-text, I find na kahit na parang similar, never the same. Correct. Oo, di ba? Yung, kahit na sa yung topic, pero talagang iba-iba talaga ang mga tao. Tsaka di ba, may tumatawag hanggang Davao. Yes. Di ba? Hanggang Nakakatuwa nga Isabela, yun eh. mga ganun. Iloilo, Oo, di ba? Iba-iba. oo. So, eto na. Are you ready? Ready. Ready na siya. Ready na rin ang ating mga texters. Eto na, si Mark, siya ay 37 years old ng Maynila. Ang tanong niya, magandang araw po, attorney. May tanong po sana ako tungkol sa isang abogado na sinasabing fiskal. Sa kaso ko po bilang complainant, ang respondent ay humarap mag-isa sa prosecutor's office noong ikalawang schedule. Ngunit paglabas po nila ay nakita ko ang kanyang abogado na tinatawag nilang fiskal. Ang tanong ko po, kung ang isang abogado ay active na fiscal or prosecutor, bawal po ba siyang mag-represent ng private client? Paano po ma-verify kung active fiscal nga siya? At kung bawal po ito, ano po ang maaaring gawin para questionin at mapawalang bisa ang kanyang pagre-represent sa respondent? Maganda yan. Yes. Very nice. Oo. Sige. At tawag ngayon sa mga fiscal, hindi na fiscal prosec. Prosecutors. Yes, oo, Okay. prosec. Yes, bawal. Bawal ang isang prosecutor or public prosecutor to represent private clients. So, ibig sabihin, kung ikaw ay isang prosecutor Yung na, talagang yung hindi ka na talaga pwedeng mag-private practice. Hindi, bawal. Bawal. So, malamang, tinawag siyang Baka fiskal feeling ko, baka dati siyang fiscal na nag-resign na. or Wala baka naman, Biruan.
O minsan ganon. Oo, minsan Hindi, ganon. totoo yan Minsan kasi may biruan na ganyan. Oo. Alam nyo bakit? Kasi kami dati sa studio, binibiro namin yung isang anchor namin, Yusek. Hindi, alam kung talagang prosecutor yan or fiscal, yun yung old na sabi na. Kaya siguro nga baka fiscal kasi yun yung lumang tawag sa prosecutor eh. Okay, pero paano mo malalaman kung active nga siya o hindi? Sa DOJ. Yun lang? Oo, sa DOJ. Makikita ba sa website yun? Makikita yun sa website. Kung sino yung mga naka-appoint na fiscal sa bawat LGU, kunyari sa Pasig, Quezon City, may listahan yan. Okay, so malamang ang kung fiscal siya talaga at abogado siya, alam niya ang restriction niya. Yes, Hindi niya gagawin Hindi niya, yun. parang feeling ko either kasi kung nag-resign na siya as a fiscal, okay na lang man yun, then he or she can, resume being a lawyer for private clients. But I doubt kung si Prosec will risk doing that. Yes, imposible kasi sa totoo lang, number one, alam niya ang batas. Number two, ang laki rin ng benepisyong mawawala sa kanya kung sakaling gawin niya yan. Ang daming benepisyong mawawala. Ang hirap-hirap kayang umupo sa pagiging prosecutor. Yes, totoo. In fact, yan ay appointed pa ng presidente. Yes, appointed yan. Kasi sinasubmit. Yes, kaya napakahirap niyan. Kaya personally, I doubt it talaga. Baka lang, napadaan, niloko, alam mo yung ganon. Pwede. Kasi Kasi yung mga abogadong katulad ninyo, ito lang si attorney. Lahat kayo attorney. Oo. Kunwari, pag nakita si Attorney PG at nagre-represent siya sa isang client niya, malamang tatawagan sa kanya, abogada de Campanilla. Kasi kilala siya sa ganun. I must say, di ba, kasi prosecutor, meron din kasing private prosecutors. Ako, if I represent, for example, meron akong kaso na kriminal, ang aking kliyente yung private complainant. Kasi pag criminal cases, the actual complainant is not the private complainant, it's the Republic of the Philippines. Correct. Kaya siya, people of the Philippines. So, ang trabaho ng public prosecutor, si Prosec, is to represent the Philippines, di ba, ang ating bansa. Pero minsan, yung complainant, yung talagang offended party, Kumukuha talaga ng abogado niya. Oo, tapos ang tawag sa amin, mag-enter kami ng appearance, but we are always under the direct control and supervision of the public prosecutor. Magpapaalam pa kami. As in, kailangan kaming i-recognize ng public prosecutor. Okay. Again, baka naman nagbibiro lang kasi nga ho ay hindi pwede. Oo. Kung sakaling mahuli nyo talaga, is kanino ba siya magrereklamo? DOJ. Yes. DOJ. DOJ siya. DOJ siya. Okay, so anyway. Kung totoo man. DOJ. Okay? At syempre, makikita mo daw yung rosters ng mga prosecutors sa DOJ website nila. din. Sa website nila. Ng DOJ. And even sa mga LGUs, kung sa mga... Makikita mo yun. Sa mga Okay, halls of sige. justice nila. Lilista rin naman nila. Okay. Eto na, si Rhea ng Quezon City. Rhea, magandang gabi sa'yo. Si Mare Yao at si Attorney PG ito. What is your problem, my friend? Oo nga. Hello, Attorney PG and Mare. Good afternoon po. Yes. Ako po si alias Rhea from Alias Quezon Rhea City. talagang. So, ang concern ko po is, meron po kaming lot or property na na-acquire ng boyfriend ko. Meron siya? Meron siyang lot na na-acquire ng boyfriend niya. From a specific developer. So, natapos na po namin yung down payment noong December 2024. And as early as January 2025, nag-asikaso na po kami ng boyfriend ko ng requirements for bank application dahil in-house financing lang po yung meron sila. So, fast forward po to February last year, February 2025, at February 25, to be exact, nagpasa na po kami ng requirements sa isa sa mga accredited banks nila. So, ngayon po, nakalagay po pala dun sa CTS or contract to sell na June 30, 2025 po pala dapat namin mapasa yung LOG ng bangko papuntang developer. O yung Ano yung LOG? Letter of guarantee. Tama ba ako? LOG is letter of guarantee. Okay, sige. Yes po. Or else po, kung hindi po kami makakapag-submit, subject for cancellation po yung account namin. Okay. So, Ano problema? Wala po kaming idea na within 3 months po pala kailangan mabigay yung LOG from the bank. Dahil hindi rin po ito pinaliwanag sa amin ng ahente namin na within 3 months po pala yung deadline sa pagpapasa.
Maski yung reminder po, wala rin po. Pareho po kasi kami ng boyfriend ko na walang idea dahil parehas po kami first timer na Oh, bata pa nakapag-acquire boses ng nila. property. Okay. Aside from that po, wala rin pong binigay na kopya sa amin yung na CTS or yung contract to sell. So, anong nangyari? Bali po, ito pong last year ng May 19, may na-receive po kaming conditional approval from the bank. Then yung home loan approval ay na-receive po namin noong July 18, 2025. Bali lumagpas na po kami dun sa June 30 na deadline ng developer. Wala po kaming na-receive na reminder via call, text or email man lang from our agent and even from the developer. Aside from that po, September 16 last year, nagsabi po yung agent namin, via call po to, via messenger call, sinabihan niya po yung boyfriend ko na kailangan daw po namin lumipat ng bangko. Dahil may 3 lote pa pong kinuha yung boyfriend ko para sa pamilya nila. Magkasunod po ito within the same developer. Kailangan lumipat ng So, bangko? nauna po nilang kinuha yung 3 lote, tapos bali pang-4 po yung amin. Ang co-owners niya po dun sa 3 lote is yung mga kapatid niya po. So, sabi po ng agent namin, kakapusin daw po kasi yung loanable amount nung 3 lote dun sa bangko na sabay-sabay namin pinagpasahan. Kaya kami na lang daw po yung ililipat niya. Iisang bangko lang po kasi yung pinasahan namin noong Okay. February last I think year. alam ko na yung problema So, mo, Rhea. Okay, to cut things short ngayon, ano ang gustong mangyari nung developer dahil hindi kayo nakapasok sa takdang oras na sinasabi na dapat meron na kayong standby na bangko? Nito pong January, nag-email po sila sa amin na kailangan daw po namin magbayad ng 195,000. Dahil? Para Ilang saan? beses na, ito raw po, ma'am, yung, ito Yeah. po yung, nagpatong-patong na po yung incurred interest to po kasi nag-automatic conversion po to in-house financing yung account namin without our consent. Wala po silang reminder, wala po silang abiso na ito nag-auto-convert na to in-house financing yung accounting nyo, ito yung babayaran Okay, nyo. medyo nakuha ko na siya. Ito yung Okay. rate, ito Okay. po yung term. Rhea, okay na. Alam ko na yung nangyayari. And then, okay, ganito, attorney, ha? Sige Just nga, to cut the long story short. Nalulod ako doon sa mga dates Sinabi niya. niya. Okay. So, in short, ang sinasabi niya, merong supposedly time frame lang. Para makapag-submit ng letter of guarantee. Yes, mula sa bangko. Kung Oo. hindi, i-refer ka na niya sa in-house. Oo, Okay. Kasi, tapos na yan eh. Kumbaga, nagbayad ka na, wala na, hindi mo na isubmit, at hindi naman daw sila naabisuhan. So, kailangan niyang lumipat na sa in-house. And dahil hindi niya alam na meron palang time period yun, na kailangan lumipat na siya, nagkaroon siya ng mga penalties. Okay. 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 Wala kang kopya ng contract to sell. Ano po ma'am, wala pong binigay sa amin na official hard copy. Tapos, nitong January lang po namin nalaman na meron po palang downloadable copy dun sa buyer's portal. Pero kasi ma'am, ang problema po, yung buyer's portal nila, magmula po nung kumuha kami, hanggang sa huling silip ko po nung January, lagi po naka-under construction. Wala rin pong abiso sa amin na pwede po Okay, palang no. makita What yung what TTS I'm doon. So, asking is clueless that, po kami. excuse me, Rhea. What I'm asking is that when you signed yung contract to sell, hindi ka nag-retain ng copy kasi Wala kang kopya? Oo. Hindi ka Wala binigyan? po, opo. Okay. So, hindi siya binigyan, di rin daw siya in-inform na Oo. meron naman palang e-something. The reason Okay. na nagtatanong ako niyan Oo. is kasi usually yung mga ganyang mga letter of guarantee Yes. is the provision is Nandoon. contained in the contract Oo. to sell. Okay, ganyan. Attorney, ignorance of the law, ano mangyayari? Ay, well, excuses no one. Okay. Oo. So, ngayon, sa But totoo the thing- lang, Oo, kasi but the contract to sell is the law between the parties. yes, Oo, the ano law. ang pwede niyang gawin? Kasi, andyan na eh. Wala na siyang magawa. Okay. Although sabi niyang hindi niya alam, paano mangyayari? Ang problema is that if you sign the contract to sell, parang medyo mahihirapan kang sabihin na Wala kang alam. hindi mo alam kasi Yes. it presupposes na dapat nabasa mo yun. Pero attorney, Oo, sasabihin pero naman ni madaming Rhea. mga taong hindi nagbabasa Correct. ng At fine saka, print. Oo. sasabihin ni Rhea, Ma'am, ang liit-liit naman. Hindi ko nga maintindihan eh. Kung ganun kaliit yun, may laban ka. Pero kung usually ang mga nakikita kong contract to sell, medyo malinaw naman yung mga periods na Okay. yun. Oo. Ngayon, siguro ang gustong marinig lang ni Rhea, attorney. Kung ano ang yung kanyang remedy? remedyo? Oo, what's Ano the ba ang remedy? pwede namin gawin? Nandyan na eh. Oo. And
nagbabayad naman kami. It's Oo just nga. that hindi kami in-inform at siguro dapat binigyan pa kami ng oras. Kasi ang nangyari, if I'm correct sa intindi ko kanina ha, is that noong hindi na nga umabot yung letter of guarantee nila, lumipat Pinasok na sa in-house. at yung na-approve na loan sa kanila ng in-house, hindi enough para Dahil ang dami niyang kinuhang lote. Oo, at hindi enough para ma-cover Yung lahat ng binili ng boyfriend niya. plus may penalty pa. May penalty pa dahil napasok na kaagad sa in-house. Okay. Okay, Rhea, first you have to prove yung lapses noong Agent or developer? Oo. developer. Kasi, kung totoo talaga that you were not informed of the shift, tama ka dun eh. Kahit na let's say na hindi ka nakapag-submit ng letter of guarantee based on the contract to sell, they cannot just unilaterally Transfer you to their in-house services. Kasi kailangan Oo. pumirma ka rin dun eh, diba? Correct. Pumayag ka rin. Kasi if you didn't do the letter of guarantee, malay ba naman nila kung ayaw mo nang ituloy yung... Or sana sinulatan siya. So, oo, diba? Kasi there are two options there kung sa contract to sell. Kung hindi mo nabigay yung mga kailangan mong ibigay, either hindi mo... Contract to sell pa lang yun eh. So, either ayaw mo nang ituloy yung pagbibili mo, and ang usually pag contract to sell, pag ayaw mo nang ituloy, so sorry sa'yo yung Dineposito mo. Oo, di ba? Or if it's forfeited, malalaman mo yun kung Correct. forfeited, di ba? Ngayon, ano ba ang pwede niyang gawin? Magreklamo siya yung sa developer sa DSUD Okay, ganito ha. Ang DSUD is Department of Human Settlement and Urban Development. Na they regulate yung mga developers like na ganyan na parang sa kanila mukhang pre-selling Ano ka ba? Kailan lang si Raffy Tulfo nagpagalit Naku. ng isang... Hindi naman tayo parang gano'n. Ayoko Hindi, ulit ang totoo. ulo ko na parang sila. Oo, hindi, nagalit siya sa isang, if I'm not mistaken, one Developer. USEC. Oo. No, USEC ang pinagalitan. Sa DSUD? Sa DSUD. Bakit? Dahil meron daw maraming nagre-reklamong OFWs, ganyan. Matubalo. Ayan ang pagkakataon mo, my friend. This is it. Oo nga. At dahil mukhang on their toes sila. Oo. So siguro, the Rhea, best way is punta ka ng DSUD. to go Kasi to kung may DSUD. lapses, if you have complaints about the developer, the best venue will be yung admin muna sa DSUD. Kasi yung mga yan, kailangan check mo kung meron silang lisensya, LTS ang tawag, license to sell, at kung yung development plan nila okay, kasi lahat yan nakasubmit yan sa DSUD. At saka baka And pwede even kang... the way they sell is regulated. At saka by pwede the- kang pwede kang manghingi ng oras na Oo. meron silang developer na in-house lawyers na makipag-usap sa doon mismo sa DSUD. Pwede Oo. you can request At least that. I think To ang have problema rin ni settlement. Rhea, kasi kung di naman niya kasalanan na hindi niya nabigay yung, or there are kung if she was like say hindi niya naabutan, may kasalanan na rin yung developer na hindi naman siya inibasuhan. At saka rin, diba? hindi pwede. Ang agent kasi, dapat ina-advise yung kliyente. Oo, syempre. Ang agent na mali is the developer's lapses. Yes, oo. Kung nagkamali Diba? ang ahente, at ang ahente ay under the supervision of the developer will still be Correct. liable for the acts of the agent. Okay, nakuha mo, Rhea? Opo. So, Punta ka punta ka. Ang DSUD nandiyan yan sa circle. Yes. Quezon City siya eh, no? So, Oo. yun, dyan lang yan. Punta ka lang dyan sa may circle, tapos tanungin mo anong department ang may hawak. Pero bago ka pumunta doon sa department na may hawak, siguro, gumawa ka na ng letter. Oo, para isang Hindi, mukhang handa puntahan. naman sila dahil nung nagkukwento siya talagang with dates eh. So Yes. mukhang masinop Alam naman mo, si Rhea. honestly, ang tingin ko dyan, ipag-aayos lang naman sila. Yes, so at least at the very least mawala yung penalty. Compromise the tawag dyan. Meron 175,000 na. 195 daw. Oh, yun. Mahal, At least mawala yun, di ba? Kasi Oo, mukhang gusto oo. pa naman nila ituloy yung pagbili. At saka ang developer naman ang malulugi doon eh. Oh, gusto nila magbenta at gusto bumili. So I don't think that para at least there's no issue about they're wanting to sell Yes. and you wanting to buy. So At saka dapat ang agents lagi talagang binibrief yan. Okay, sige. Thank you, Rhea. Salamat. Thank you po. Okay. Thank you po. Magandang Okay. gabi po. alright. Yan. Natulungan naman siguro natin Oo siya. nga. No? Okay na. Okay, next. Okay, next question. Sabi naman ni Jenny, 32 years old ng Rizal. Magandang araw po, attorney. Tanong ko lang po kung normal ba na pabalik-balik sa court hearing kahit nasa mediation stage pa lang ang kaso. Napapansin ko po kasi na kailangan pa rin
umattend ng hearing sa korte bago ibalik ulit sa mediation. At kahit reset lang ang schedule ay kailangan pa rin magpakita sa court. Normal po ba talaga ang ganitong proseso? May paraan po ba para hindi na kailangan dumalo kung i-reset na naman o nasa mediation pa ang kaso? Ay, alam mo, depende. Di ba minsan ang mediation 3 beses? Actually, hindi. Ang mediation, merong court-mandated mediation. Actually, Yes. lahat na ngayon, court-mandated. As much as possible, ang korte, bago sila mag-start ng trial, ng hearing, i-refer ang mga parties to mediation. Mag-usap muna kayo kasi ang dami Oo. na namin papel dito, utang na loob. Actually, ganun nga yun. Oo. Actually, ganyan, para mabawasan ang docket nila. Kasi Yes. baka sakali na sa mediation maayos na, na Oo. hindi nadadaan sa korte. Correct. Actually, malaki yung success rate ng mediation. sa ganyan. Really? Oh. So ilan ba ang nasa required na sa batas natin Sa na batas mediation? natin ng mediation, okay, depende. Kung the normal, yung court-mandated mediation, 30 days extendable to another 30 days. So ilang beses? It doesn't matter how many. Really? kasi So kahit 30 days. 10 beses, kung ayaw na talaga nung isang party Pwede na namang, mag-mediate. okay, maximum yun. Maximum yung 30 days. Tatry Ilang kasi- beses? Like twice, thrice? Depende sa mediator. Depende sa mediator. Akala ko 3 times lang. Pwede namang 3 times lang, pero ang nakalagay sa batas is just the number of days. So for example, the mediator, kasi ang mediator, ang trabaho niyan, itatry niya ipagkasundo. Correct. At ang difference ng mediation as opposed to yung sa korte, ang mediator will lead the parties to decide silang dalawa. Silang mag-iusap na kung ano man yung mapagkasunduan, yun. Unlike pag judge or arbitrator, pakikinggan yung one side, pakikinggan yung isang side, tapos yung judge ang magde-decide. Ito ang mangyayari sa inyo. Sa mediation, hindi. The mediator will lead them. O ano ba gusto mong mangyari? Okay ba sa'yo yan? Hanggang silang dalawa yung mag-uusap. At yon. And ang So studies... kahit na nag-hearing na, example lang tapos na yung mediation, ayaw, nag-hearing na. Pero mukhang merong, Ayan, pabalik magandang tanong ulit. yan. Magandang tanong yan. Kasi ang ngayon, under the rules of court, Oo. even, kunyari, nag-mediation na, nag-fail, tapos ano kayo ulit, Nag-hearing na. hearing na. Pero mukhang nababagot kayo kasi parang ang bagal, di ba? Ang tagal eh. Tagal. Yung mga parties can actually ask, gusto namin mag-mediation ulit. Pwede. Oo. Ayun. At pagbibigyan Kahit kayo. na anong klaseng kaso to, ha? Pag criminal, hindi. Hindi di ba? pwede. Only the civil aspect. Ah, di ba? yan. But pag civil, at any time, you can ask for it. Kasi nga gusto ng... Makipag-ayos eh. gusto Tama ng- na daw. Gusto ng rules of court. Tama yan. na, Oo, gusto- tama na, sabi Well, niya. it's true. Kasi Yeah. parang, di ba kung ang desisyon is yung napagkasunduan yung dalawa, kesa yung iba nagsabi, masusundin nyo yun kasi meron kang stake doon eh, di ba? At saka hindi lang Pumayag yun. ka dun eh. Gastos talaga. Sakit sa ulo, Oo, gastos. kasi may Totoo bayad yan. rin ng mediator Oo. Pero Totoo mas yan. mura. Anyway, dahil sabi natin sa kanya, tama na raw tayo Oo, ng kakadaldal kasi Siguro closing naman na. Yeah, okay. Well, anyway, sana po ay marami kayong nakuhang aral mula sa amin ngayong gabing ito at syempre mga tips din, Oo no? nga. Kung paano mag-settle ng mga iba't ibang concerns sa inyong buhay, di ba? Ako po ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Of course, I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and Babe Mac Castro. At ako yung abogada de Campanilla, si Attorney PG. Bye everyone! Salamat!